Sabi dito, ng dating senador, hindi ko titigilan yan. Kasi kala natin, okay na siguro si dating Senador Trillanes. No? Masaya na siya kasi nandoon na sa OBLO. Nandoon na sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Kaya okay na. Hindi ho, mga kababayan. Yung waiver na matagal niya na hong gustong papirmahan, mga bossing, hanggang ngayon hindi pa din napipirmahan. Sabi niya, hindi ko bibitiwan yung bank account issue na yan. Tayo ho, mapapaisip talaga tayo no? Mapapaisip ho tayo, mga kababayan. Ito bang si dating Pangulong Duterte talagang may itinatago doon sa bank account na yon? Bakit ho? Ba't hindi ipakita? No? Halos may 9 na taon na ho yata na inilalaban ni dating Senador Trillanes na mapirmahan yung waiver na yon upang magkaalaman doon sa sinasabi niyang may pumapasok na mga pera sa account ng dating Pangulong Duterte. Basahin ko ng mabilisan ho ito, ano? Hindi ko bibitawan ang bank account issue na ito kasi namimilipit si Rodrigo Duterte. Totoo ho yun. Nakita ho natin yun. Yung naging reaksyon ng dating Pangulo ho, mga kababayan, doon sa Quad Committee, biruin mo, umabot siya sa punto, iangat yung mic. Diba? Ipupukpok o ibabato kay dating Senador Trillanes. Ano po ang naging reaksyon ni Trillanes doon? Nginitian lang ho siya, mga kababayan. Nanggagala iti ho ang dating Pangulo at Gina G. Una, sabi doon sa Congress, no? Magkakapirmahan, okay lang. Ngayon, isa doon sa idol ko na mga congressman, si JJ Suarez. Gustong gusto ko yung congressman na yan. Ano? Napakatalino, napakabibo. Sabi niya, sabi niya doon sa dating Pangulo, dating Pangulo, baka pwede na po nating pirmahan yung sinabi niyong pipirmahan nyo. No, na waiver po, baka ubra na ngayon. Biglang parang umusok yung tenga ng dating Pangulong Duterte kasama yung ilong. So, anong kapalit? Sasampalin ko siya in public? Kasi siguro ang iniisip ng dating Pangulo, nakalimutan nila. Hindi na babanggitin ito. No, okay na yun. Kaso, ni-remind ni JJ Suarez. Dating Pangulo, baka pwede na po nating pirmahan yung waiver. No? Wag na po mamaya, ngayon na po. Uminit yung ulo. Ano kapalit? Sasampalin ko siya in public? Ang dating senador, willing naman hong magpasampal, mga kababayan. Okay lang daw po. No, basta pipirmahan yung waiver. Ayun. Lalo hong nanggalaite. Lalo pong nanggalaite. Sabi ni Raymond, lagi daw. Galingan mo, boss, para kumapal naman ang balsa mo. Anong balsa? Yung balsa sa dagat nakikita yun. Yung bulsa, siguro makapal na, no? Check mo, Cayman dollars, kung magkano equivalent sa peso mo. Siguro hindi naman ako bibigyan ng gobyerno ng Cayman dollars dahil wala namang Cayman dollars ang gobyerno, no? Peso-peso yun, Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, balsa yan, bangka ba yan? Bot nimo! Apilon tanan, Kala mo naman nasaktan kami dyan sa pabot-bot nimo ninyo? Naknan tinapa, pang Davao lang yan, no? Pang Davao lang yan, ang sagot namin sa inyo, batibot. Di ba? Batibot. Kaya yung pabot-bot nimo ninyo, wag nyo dinadala sa sa pangbuong Pilipinas na usapan. Pang Davao lang yan. No? Kaharap nyo, mga Tagalog, karamihan ng nandito, Tagalog. Ang pinaka naiintindihan ng bawat isang Pilipino, Tagalog. Tapos sasabihin nyo sa amin, but nimo. Nasaan na ang bugas? Iwan nyo sa Davao yan, no? Yung mga salita nyo. Para magkaintindihan tayo, lahat, Tagalog ang pag-usapan natin. Sabi ni Mar,
Aglag. Pag ikaw pinatawag sa TRICOM, huwag kang manghihingi ng sorry dun. Ay, hindi. Hindi naman tayo DDS eh. No, tatanungin ako ni Congressman Benny Abante. Mark, ano yung sinasabi mo na bank account ni Duterte? Ay, balitang-balita po yan. Naibablog po namin yan. ABS-CBN, GMA, lahat pa. Pati po yung mga TRICOM, Quadcom ninyo na pag-uusapan nyo po yan. Doon ko po nakuha. Di ba? Ba't tayo manghihingi ng sorry doon? Hindi kailangan ang sorry. Alam nyo kung sakali na mapatawag ako sa TRICOM, no? Alam ko nandiyan si Marcoleta eh. Ang sasabihin ko pagka ako pinatawag ni Marcoleta, sasabihin ko lahat kasi sinasabi ko sinungaling si Marcoleta kasi sinasabi niya wala daw PNP chief na pinapatawag doon sa mga Quadcom hearing, etc. Sasabihin ko sa kanya yun. Tsaka sasabihin ko sa kanya, Marcoleta, di ba sabi mo, no, there is no such as West Philippine Sea. Bakit mo binawi? Hindi, kapag talagang pinatawag tayo dyan. Bigyan lang nila ako at least isang linggo na pagitan doon sa doon sa mismong petsa. Kapag baka mamaya malaman natin, pinapatawag tayo isang araw na lang. Ang namin dito, ang biyahe namin dito is sabi ni Jaguar, Lion, Sniper, tumahimik ka na. Ano ba naman yan? Nanood ka ng vlog tapos papatahimikin mo. ano mangyayari kung tatahimik ako? Ano to? Magtititigan nyo ako. Anak na tinapa talaga. Kapag mga DDS ba, mahina ang kukote? Di sana simbahan yung pinuntahan nyo. Siguro naman, merong mga nagla-livestream na mga simbahan. Tapos may may merong mga di ba? Merong nagpapakita misa tahimik lang. Diba? Dito tatahimik. Alam mo namang vlog to. Kapag DDS ba pahinaan ng kukote? Pagka dito kayo sa vlog ko, mapipikon kayo. Hina nyo. Dito tayo kay dating Pangulong Duterte na siya ang napikon sa Quadcom hearing. Diba? Hindi ko bibitawan ang bank account issue na ito kasi namimilipit si Duterte kapag ito ang pinag-uusapan. Kasi dito siya mabibisto kung gaano siya kakorap at involved sa illegal na drugs. Ngayon, sumagot dyan sila Panelo, mga kababayan. Ang sabi ni Panelo, mga bossing, ito lang po ang laman ng aming bank account o laman ng bank account ng dating Pangulo. Ganito lang kakaunti. No? Pero hindi po yun ang gusto ni dating Senador Trillanes. Ang gusto ni dating Senador, mga bossing, yung kumpleto rekados. Pati po yung mga transaksyon makikita. Kasi ang ginawa ho nila, ganito may ticket ako papuntang Miami. Ganito ito po yung laman ng bank account namin. Ganito lang po, 1 milyon 25,000 pesos lang po yung laman nung namin. Yung laman nung bank account namin, hindi po yun yung ganong gusto. Ang gusto po ni dating Senador Trillanes, ipakita po, yung kumpleto rekados na yung makikita mo, eto, may pumasok na 2 bilyon. Eto, may inilipat na 2 bilyon. Diba, Just Vincent? Eto, pumasok ulit yung 2 bilyon. Itinransfer yung 2 bilyon. Diba? Yun ang gustong makita at ipakita ng dating Senador Trillanes, mga kababayan. Kasi kung yung papakita lang ho nila, ito, tingnan mo, 25,000 pesos lang ang laman ng bank account namin. Pwede ho nilang gawin is pumasok nung 1 linggo. Ipakita natin sa madlang people na itong sinasabi ni Trillanes na bank account, wala naman talagang pera. No?
yung 5 milyon o 2 bilyon na pumasok dyan sa account na yan, i-transfer nyo bago natin ipakita sa madlang people. Wala na. Di ba? Nagmukha ng walang pera talaga yon. Pero pag nakita mo, yung bank statement kompleto, dyan magkakaalaman ho. No? Diyan magkakaalaman kung talaga bang merong mga natatanggap na pera galing po sa droga, mga bossing. At idagdag mo na yung mga naging reaksyon ni dating Pangulong Duterte doon sa Quadcom, mapapaisip ka talaga. Meron talagang mga itinatago itong mga tao na ito. Sabi ni Macho Chef, magtagalog lang nila, di maayos, katulad ni Inday Sara, tapos gustong maging Pangulo. Sabi ni Sean Albarida, ganun talaga mga DDS, Mark, kahit alam na nila na mali, ipipilit nila, no? Inuunawa, kaya hindi makikinig ng tama. Yan hong mga yan, wala na ho yan. Kaya ho, pag pumupunta dito sa ating channel, mga kababayan, ang tangi lang ho nilang nasasabi sa akin, bayaran ka. Naku, malaki siguro ang tinanggap mo. Naku, ganito siguro ang tinanggap mo. Adik ka. Samantalang mas gwapo ako sa kanila. Samantalang yung mukha ko mas fresh na 40 na ho yan, ha? Tingnan mo yung mga DDS. Tuyot na yung mga balat. Di ba? Tapos tayo pagbibintangan. Adik ka, Mark Ramos. Yun lang po yung nasasabi nila dahil ho nga kasi mga kababayan, yung mga bossing nila hindi pinapaliwanag sa kanila. Walang ipinapakitang mga dahilan. Hindi nagpapaliwanag. Kaya yung mga tagasunod, adik ka, bayaran ka. Yun lang ho yung nasasabi. Pinupolitika nyo lang kami. Ganun lang ho sila. Pero kung yung mga leader nila, nagpapaliwanag ho, mga bossing, sasabihin ni Inday Sara Duterte, ngayon, ang paliwanag ko diyan sa confidential funds na yan. Kaya 250,000 pesos per night yan kasi 100 katao ang nandiyan yan. Tapos mga 25 mga bahay yan. May mga paliwanag na ganun. Wala Sasabihin ni Inday Sara Duterte, pinupolitika lang kami niyan. Kaya ang pagpunta ng mga DDS dito sa ating channel, wala, pinupolitika nyo lang sila. Wala silang planong marinig kung ano yung dahilan ng kanilang mga iniidolo. Basta po, ang importante sa kanila at least, hindi natin na ilalaglag si BP Sara. Ganun lang. Diba? Hanggang ganun lang ho sila, mga kababayan. Bayaran ka, Mark Ramos. Adik ka, Mark Ramos. Pero doon po sa mismong ating tinatalakay, wala po silang masabi dyan. Wala pong makapag-rebat, wala pong makasagot. Hindi totoo yan. Sasabihin nila, hindi totoo yan. Pero yung paliwanag kung bakit nila nasabi na hindi totoo, wala ho. No? Kasi mga kababayan, wala silang marinig na paliwanag galing po doon sa mga pinagtatanggol nila o iniidolo nila. Di ba? Sabi ni Junior Yabes, saya ng vlog mo, tago sa utak nila pag nasukol kahit ano ipupukol sa wall. Correct. Hanggang dyan na lang ho yan.